Ako si Percy Sendanya, presidente ng Babaylanes Incorporated, Alumni Association ng UP Babaylan. Kami ay isang NGO na tumutulong sa mga batang LGBTIQ na mag-organize sa kanilang mga eskwelahan. Napakahalaga ng organizing ang mga LGBTIQ kasi isa siyang magandang paraan para labanan yung stigma at discrimination na nararamdaman ng aming pamayanan. Naalala ko nung kami ay naglalobby para sa SOGIE Equality Bill noong nakaraang Kongreso. During the plenary deliberations sa Senado, may isang senador na nagtanong kay Senator Risa Ontiveros na noon ay principal author ng SOGIE Equality Bill. Sabi nga doon ng senador na ito, Senator Risa, ako ay isang ama, may 2 anak, may SOGIE ba ako? Nagtawanan yung mga advocates kung marinig yun. Kasi parang hindi namin ma-imagine na may isang senador magtatanong kung may SOGIE ba ako. Pero pagkatapos so, na-realize namin, nakakatakot at nakakakaba pala siya. Dahil isipin niyo, imagine, isang senador na nagdedesisyon tungkol sa pambansang polisiya, sa isang napakahalagang batas, panukalang batas, ang magtatanong kung may SOGIE ba ako. At dito namin na-realize na talagang matindi pa ang pangangailangan para sa SOGIE-esque education, even among those who we consider as educated, leaders, policymakers. Dahil nga may senador na nagtanong kung may SOGIE ba ako. Yung senador na yun, nung panahon na yun, ay nasa leadership ng Senate. At ang balita ko nung kanyang kapanahunan ay nag-top pa siya sa kanyang class. So ibig sabihin, hindi dahil nakapag-aral ka ay meron ng pag-unawa at pagyakap sa mga konsepto ng SOGIE. Kaya maraming salamat sa Angat Bayi dahil sinimula na kwentuhang ito. Para sa susunod na henerasyon, wala nang mayor, gobernador, senador o presidente ang magtatanong kung may SOGIE ba. Kadalasan, pag may kwentuhan tungkol sa SOGIE-esque, ang una kong tanong ay, kumusta po kayo? Baka gusto nyo sagutin, kumusta po kayo? Pag tinatanong tayo mga Pilipino kung kumusta ka, automatic na kadalasan yung sagot natin. Kumusta ka? Sakto lang, okay lang. Pag millennial, saks lang. Pero nakakalimutan natin ang kumusta ka ay hindi lang isang pagbati. Minsan iniisip natin na pag nasabi ka kumusta ka, equivalent niya good morning. Pero yung kumusta ka, pag malapit sa iyo nagtatanong, halimbawa isang kaibigan, kapatid, magulang, kamag-anak na pinagkakatiwalaan mo, ibubuhos mo talaga yung nasa loob mo. Dito nalalabas yung mga hugot pag tinanong kung kamusta ka. The question, how are you, is not a mere pleasantry. How are you is actually a question on people's well-being. At sa kwentuang ito ng SOGIE-esque, sana wag natin isipin na isa itong marginal sectoral concern. The discourse on SOGIE-esque is a question of well-being. It's a discourse on well-being. At napakalaga nito para sa mga policy makers, decision makers, and political leaders. Kasi ang ultimate pursuit natin ay development. At marami na napatunayan na pag-aaral na ang foundation ng development ay well-being. So if SOGIE-esque is an issue about people's well-being, it is a discourse on development. Ibig sabihin, nasa agenda ito ng bawat leader ng gobyerno dahil development ang pursuit natin. Pag pumunta ka ngayon sa internet, particularly sa Facebook, tapos sinadap mo yung SOGIE-esque, maraming lalabas na mga interesting na mga definitions on what SOGIE-esque is. So, if I may just read a few. Ito ay nilift ko mula sa totoong mga post ng mga tao during the debate for the SOGIE Equality Bill. Halimbawa, yung isang version sinasabi na ang SOGIE-esque daw ay sin over God is evil. SOGIE. Sabi naman ng isang post, isang meme, SOGIE is Satan organized group intensifying evil. At yung pinaka-paborito ko, sinabi na ang SOGIE ay satanic organization of godless people who are inspired of evil thoughts. SOGIE. Isipin niyo isang batang teenager, pwedeng grade 8, or pwede rin naman nasa senior high school na, grade 9 or 10.
nagsisimula pa lang makilala ang sarili, niyayakap ang kanyang Soji, mababasa ang ganitong post online. Kumusta kaya ang well-being niya? Kumusta kaya ang pakiramdam niya, ang kanyang self-esteem, ang pagkilala sa sarili? Kumusta kaya ang magiging pagtanggap sa kanya ng kanyang pamilya at community na nababasa din yung same post? Totoo ang stigma and discrimination on the basis of Soji-esque. Kaya mahalaga na pag-usapan natin ito. Unang tanong, kailan ang birthday niyo? Sige nga, mabilis lang. Anong oras kayo pinanganak? Date, oras ang birthday. I'm sure wala kang recollection ng araw na pinanganak ka. Masyadong pambata noon. Pero di ba, isa sa unang tinitingnan ng doktor paglabas natin sa nanay natin ay kung buhay tayo. Kasi meron siyang administrative function na gagawin. Yun ay mag-issue ng Certificate of Live Birth o Birth Certificate. May isang field doon na kailangan niyang i-fill out. Kaya nga pagkatapos ka hampasin sa puwet, hahawakan yung legs mo, iharap sa mukha niya at titingnan niya what's between the legs. Kasi may field ng sex. Yun yung first two letters sa ating Soji-esque alphabet. Sex characteristics. Ito ay assigned at birth. Masyado pa tayong bata nung para konsultahin ng doktor o ng midwife. Hindi naman pwede sabihin ng midwife na, lalagay ko dito male, okay lang ba? O lalagay ko dito female, mag-blink twice ka, pumapayag ka. It was assigned to us at birth. At mahalaga na panghawakan natin itong konseptong to kasi babalik-balikan natin siya all throughout the discussion. Again, sex is assigned at birth. At ang ginamit ng kumadrona ng doktor ay yung primary sex characteristics or SC to determine your SC. At mamaya makita natin ano yung tensions kapag inassign sa'yo ito at iba yung pagkilala mo sa sarili mo. So the first two letters again in the Soji-esque alphabet is sex characteristics. Sumunod na two letters, punta naman tayo doon sa pag tinanong ka, ano ka? Ano madalas ang sagot natin? Diba? Ano ka? Pag tinanong mo ito sa mga urban poor women, ang una nilang sasabihin ay, ina ako. Mayroon akong dalawang anak. Ano ka? Babae ako. Minsan, pag ikaw ay professional, ano ka? Ang nagiging sagot mo, anong profession mo? Ano ka? Teacher ako. Ano ka? Government employee ako. Ano ka? Mayor ako. Ano ka? Board member ako. Pero minsan din, sinasabi natin, ano ka? Babae ako. Lalaki ako. Hindi lahat ng pinanganak na lalaki, pag tinanong mo kung ano ka, ay lalaki ang isasagot. May mga pinanganak na lalaki na pag tinanong ka, ano ka, ang isasagot niya ay babae. Pareho din na may mga pinanganak na babae, pag tinanong mo, ano ka, ang sasagot niya ay lalaki. Ang sumunod na dalawang letra sa ating Soji-esque alphabet ay GI, Gender Identity. Simple lang, identity. Paano mo kinikilala ang iyong sarili? Hindi ibang tao, hindi nanay, hindi lolo, hindi lola, hindi teacher, basta lang hindi si father at si sister ang magsasabi kung ano ka. Ang makakapagsabi lang kung ano ka ay ikaw, kaya nga siya identity. Kanina sabi ko, sex is assigned at birth. At minsan, siniisip ng mga tao na matik. Pag assigned at birth na babae, ang pagkilala sa sarili ay babae. Hindi laging ganon. Pag pareho, halimbawa, pinanganak kang lalaki, kinikilala mo ang sarili mo bilang lalaki, ibig sabihin aligned, congruent. Ang tawag sa iyo ay cisgender. Kung hindi naman pareho, yung pagkilala mo sa sarili mo at sex assigned at birth, ang tawag naman doon ay transgender. May mga tao din naman na ayaw naman magpakahon doon sa traditional na definisyon kung ano ba ang babae at lalaki. Wala silang pake. Keber, ayokong pumasok sa mga kahon ninyo. Pwedeng non-binary, pwedeng queer. So lahat tayo may gender identity. Depende sa paano mo kinikilala ang iyong sarili. Sumunod na tanong. Anong paborito mong suotin? Saan ka komportable? Anong damit? Kadalasan, pagpasok natin ng mall, makita natin yung department store, nahahati yan primarily based on what we perceive as pang lalaki at pang babae. The same way na sinasabi natin, iba ang sex sa gender, ang gender ay kung ano yung itinatali, ikinakabit natin sa pagiging babae at pagiging lalaki. Even our expression, how we express ourselves, meron niyang gender expression or GE. Yun yung sumunod na letra sa ating Soji-esque alphabet, gender expression. Maaaring ipinapahayag mo, ipinapakilala mo ang sarili mo based sa gender expression na pang lalaki o pang babae. Again, hindi siya automatic. Hindi dahil ang iyong gender identity ay
babae, necessarily, effeminate or feminine na ang gender expression mo. Halimbawa, may mga babae na mas komportable na ang expression nila ay medyo mas masculine. Kasi ganun sila pinalaki o pinanganak. Or sa ganung community kasi sila lumaki, so mas yun yung comfort level nila. So hindi rin siya matic. Mamaya subukan natin pag-isipan, paano pa nagsama-sama itong mga elementong ito ng SOGS? So again, gender expression is how we express our gender identity. Ang range niyan ay it could be masculine or feminine. It could be in the middle, more androgynous and non-conforming. Again, kanya-kanyang trait, how we express ourselves. Sumunod na tanong, sino ang first crush mo? Sige nga po, subukan nating balikan. Sino bang first crush nyo? Anong grade kayo unang nagka-crush? O yung iba siguro baka preschool pa unang nagka-crush. O sige. Pwede niyo bang sabihin ng malakas yung pangalan ng first crush nyo? Marami sa atin nagkaka-crush, minsan preschool pa lang, grade 1, pero yung pinakamatinding crush ay panahon ng adolescence, di ba? Kasabay ng ating development ng ating katawan, nagkakaroon din tayong intense emotional attraction. Ang tawag doon ay sexual orientation. Bakit sexual? Kinakailangan ba nakipagtalik na para maging sexual? Hindi. Tungkol siya sa intense emotional feelings. Natural sa tao na magkaroon ng desire, pagnanasa. At yon ang direksyon, yung direksyon nun, yun ang sexual orientation. Halimbawa, lalaki na nakakagusto sa kapwa lalaki, babae na nakakagusto sa kapwa babae, o lalaki na nakakagusto sa babae. Lahat ito ay normal. Bakit ko kailangan sabihin normal? Kasi maraming mga bata ang lumalaki at kapag napapansin na medyo mas effeminate, nagkakakrush sa lalaki, halimbawa kung batang lalaki, babae na nagkakakrush sa kapwa babae, sinasabihan ng magulang, ng teachers, ng guidance counselor na abnormal ka. Mali po yun. As early as nung pangalawa nating Miss Universe. Sige, ang pangalawa nating Miss Universe ay si Margie Moran. Nung taon na nanalo si Margie Moran sa Miss Universe, at hindi matutuwa ang center dito dahil Miss Universe ang example ko. Nung taon na nanalo si Miss Universe, si Margie Moran, hindi yung taon na sinabi ng tinanggal sa DSM o listahan ng psychological disorders ang homosexuality. Ano lang, para hindi nyo makalimutan. So again, hindi abnormal ang magkagusto sa kapwa lalaki at kapwa babae. At mas hindi naman abnormal na magkaroon ng attraction for both men and women. Ito yung sumunod at huling letter sa ating SOGS alphabet. Ang sexual orientation. Simple lang. Ang tanong na sinasagot ay, sino ang gusto mo? Kanino ka nagmamahal? Sino ang bet mo? So pag tinignan natin, parang ang daming desisyon na kinakailangan gawin. Ang daming parts ng SOGS na kinakailangan i-tick kung ito ay isang malaking tick box. So review lang tayo. Mabilis na mabilis. Kayo po, ano ang inyong SC, sex characteristics? Ang range ng options? Male, female, pwede rin intersex. Intersex yung mga tao na pinanganak na may characteristics ng both male and female. Sige nga po, ano ang inyong SC? Check. Okay, let's now go to ano ang pagkilala nyo sa sarili nyo. Ano ang inyong gender identity? Man, woman, or queer? Doon naman tayo sa inyong gender expression. How do you express yourself? Are you more masculine, feminine, or mas androgynous? Last doon sa ating menu. Ano po ang inyong sexual orientation? Sino ang minamahal ninyo? Lalaki? Babae? O minsan nagmahal ka na ng lalaki, tapos nagmahal ka rin ng babae eventually in your life. So, ito yung ating SOGS. Balikan ko kanina yung tanong. Di ba? May senador na nagtanong noong SOG Equality with Deliberation. May SOG ba ako? Ang sagot, lahat tayo may SOG. Lahat tayo may SOGS. Kasi lahat tayo ay bahagi ng ating pagkatao. Yung mga elementong ito, these are layers of who we are. Kung academic discussion, okay lang naman. Walang problema. Pero ang problema ay pagpasok ng dalawang kontrabida. Ang pangalan ng kontrabida na yon, stigma and discrimination. Madalas kapag may komplikadong termino, ang ginagawa natin, tinatranslate natin siya sa Filipino. Halimbawa, sa Filipino, ang stigma ay pangmamata. Diba? Ang minamata natin, yung tintin natin bilang mas mababa. Ang minamata natin, yung tintin natin bilang hindi natin kapareho o kapantay. Stigma. Discrimination, pagsasantabi.
hindi patay yung karapatan mo, you cannot join us kasi hindi ka namin kapareho, masama ka, madumi ka, makasalanan ka. Stigma and discrimination are development issues. Kasi pag may stigma at discrimination, nade-deter ang development isang tao. Again, stigma and discrimination are deterrents to people's well-being. And if they are deterrents to well-being, they are deterrents to development. Kaya, agenda dapat to ng gobyerno. For development to take place, we have to put in enablers. Ano yung mga tagapagpaganap? Tulad ng equality, tulad ng diversity. At kinakailangan, tanggalin mo yung deterrents tulad ng stigma and discrimination. Kaya mahalaga na pagkwentuhan natin ito dahil dapat agenda ito ng Estado. Deterring stigma and discrimination is not just a human rights advocacy, it's a development agenda. Ang SOGI equality, ang laban sa stigma and discrimination is a development agenda. At yan po ang ating SOGI-esque. Salamat. Ang laban sa stigma at discrimination ay hindi lamang laban ng mga advocates. Ito ay dapat agenda ng gobyerno because it's an agenda for people's well-being. It's an agenda for development. Ako po si Percy Sandana at maraming salamat sa inyo.